Talia's POV. Si Kuya Simon nakasandal sa isang dingding at napapikit lamang ito nang lumabas ako. Hinahayaan lang nilang magtapatan ng kayabangan ang mga tauhan nila. Inalis kong pagkakaakbay ni Vladimir sa akin. Hinarap ko siya. Wala akong oras upang maglinis ng unit ko. Kaya kung manggugulo lang naman ang mga tauhan mo, palabasin mo sila ngayon din. Ngumisi lamang si Vladimir pero sumunod naman siya sa akin at sinenyasan ng mga tauhan niyang magsilabasan. Isang tango din ni Kuya Simon sa kanyang tauhan. Sumunod din ito. Iminulat ni Kuya Simon ang kanyang mga mata. Kailan mo lulubayan si Talia? Mayroong katapangan sa tanong niya para kay Vladimir. Lubayan ang asawa ko para pestihin mo rin, Simon? No, hindi ko inahayaang mangyari. Vladimir, dalawa ba kaming pinapanindigan mo? Mahirap yung ginagawa mo. Kung wala kang balak makipaghiwalay sa akin, ako ang gagawa para na rin kay Rebecca. May anak na kayo at kailangan mong ayusin ang buhay niyo. Ayoko nang madamay sa gulo na ginagawa niyong pamilya. Kahit kailan din hindi ako kikilos laban sa inyo. Gusto ko ding mabuhay ng tahimik. Biglang tumawa si Vladimir. Sa tingin mo, Talia, ganyan mo lang ako kadali makukumbinsi? Diyan ka nagkakamali. Akin ka. Sa sinabi ni Vladimir, hindi ko namalay na pasugod si Kuya Simon sa kanya. At bago pa man masapak ni Kuya Simon si Vladimir, pinigilan ko na ito. Huwag mo na siyang patulan, Kuya Simon. Pero hindi pinansin ni Kuya Simon ang sinabi ko. Ang binabalak mo bang gawin na yung magkasakitan ng dalawa kong kapatid? Gago ka pala eh. Magiging masaya ka lang ata kapag pinatay ni Rebecca si Talia. Muling humalakhak si Vladimir. Umiling ito. Nakakatawa kayong magkapatid. Pero mas natatawa nga ako kay Talia. Titig niya sa akin. Alam mo, Talia, pabor lamang sa'yo kung mamamatay ka. Gusto kong mabuhay ka ng matagal na malubhang nahihirapan ka sa kamatayan. Napakasama mo. Si Kuya Simon ang sumagot nito para sa akin. Hindi ko pinakawalan ng kamay nito dahil alam kong makakatikim talaga si Vladimir sa kanya. Simula ng pakasalan ni Talia ang isang Vladimir Doralte. Yun ang pagkakamali niya, sabit ni Vladimir para hilayin ang isa kong kamay. Hanggang sa huli, ako lang makakapagdesisyon kung mahihirapan siya o hindi sa buhay na ito. Bitawan mo ko, Vladimir! Kung kanina si Kuya Simon ang hinahawakan ko, ngayon nakikipaghilahan na siya sa akin kay Vladimir. Pero parasahan akong hinila ni Vladimir at upang hindi ako masaktan, binitawan ako ni Kuya Simon. Good! Alam mong asawa ko pa rin siya sa mata ng batas, kaya wag na wag kang makikialam sa amin. Tulak ni Vladimir kay Kuya Simon sa pamamagitan ng malaya niyang kamay. Hindi ko alam kung ano bang dahilan ni Vladimir para gawin niya ito sa akin. Simple lang naman, kung galit siya sa marriage namin, bakit hindi na lang niya ako hiwalayan? Pareho na din naman kaming nahihirapan. Hindi lang kami, kung hindi pati ang mga taong nag-aalala para sa amin. Nais kong kumuwala sa pagkakahawak nito sa akin, subalit napakalakas ni Vladimir. Sasama ka sa akin, Talia. Huwag mo subukan na pigilan ako. Pagbabanta ni Vladimir kay Kuya Simon, saka ko nakita si Dr. Gwen na hawak ng mga tauhan ni Vladimir sa sulok. Kapag may hindi magandang ginawa si Kuya Simon, ibig lang sabihin malalagay sa alanganin ang buhay ni Dr. Gwen. Kinaladkad ako ni Vladimir palabas ng unit ko. Saka sa labas ng gusali naghihintay ang nakahilerang sasakyan. Kaagad na binuksan ni Secretary Philip ang pinto at patulak akong pinapasok ni Vladimir sa loob. Bakit mo to ginagawa sa taong dumukot sa anak mo? Ayos na sa akin na kamuhian mo ko. Basta itigil mo na tong ginagawa mo. Layuan mo na ako, Vladimir. Please lang. Inamin mo din na ikaw may kagawan sa pagdukot ng anak ko. Nanlilisik niya mga mata. Kung yun lang paraan para lubayan mo ko. Sige, ako nang dumukot sa anak mo. Makikita mo taliyang yung hinahanap. Tsk, akala mo lulubayan kita dahil sa ginawa mo? Gagawin ko lang namang impyernong buhay mo. Vladimir, sino ka para saktan ng anak namin ni Rebecca? Naniniwala ba talaga siya na magagawa kong bagay na yun? Nakakatakot siya. Ang higpit pa rin ng hawak niya sa akin. Sa tingin ko, si Vladimir nga ang satanas sa buhay ko. Vladimir, maniwala ka man o hindi, wala akong sinaktan na kahit sino. Si Rebecca ang lagi nagbibintang sa akin. Bakit hindi mo siya paimbestigahan ng malinaw na sayo na pilit kong iniwasang gumawa ng gulo? Ginagawa niya ito para mahirapan ako ng husto. Napakatalino mong tao, kaya bakit ka nagpapaloko kay Ate Rebecca? Pumatak nga sa pisngi kong luhang mabigat na sa aking mga mata. Kailan ko malala sa pangkaligayahan na minsan kong tinalikuran.
Inosente ako. Pero pakiramdam ko, palagi akong damay sa nangyayaring kalokohan sa paligid ko. Tss, don't worry. Iaharap ko kayong dalawa sa harapan ng aking ama. Tingnan natin kung sino may maling ginawa sa inyo ni Rebecca. Napangisin na lamang ako. Alam ko matigas ang puso ni Vladimir sa ibang tao pero hindi ko akalain na papadama niya rin ito sa akin. Para siyang tangat bulag na hindi nakikita at nalalaman ng katotohanan. Makapangyarihan namang siyang tao. Bakit niya hinahayaan na mangyari ito? At malungkot akong napangiti sa sarili ko. Bobong anak ng mafia? Yan si Vladimir. Pagod na ako magpaliwanag pa. Pagdating namin sa Doralte Manor, dumating naman ang dalawang sasakyan at paglabas ko, saktong lumabas ang sasakyan si Ate Rebecca at ang mag-asawang Montejo. Weird lang dahil hindi ba dapat ang mag-asawang Buenavista ang dapat nakasama ni Ate Rebecca? Pero bakit parang mag-asawang Montejo pa rin ang mga magulang niya? Vladimir! Lumapit si Rebecca kay Vladimir. Umiiyak ito. Napayakap at walang emosyon na lumabas sa mukha ni Vladimir. Huwag ka naman sanang maniwala sa sinasabi ni Talia. Hindi ko magagawa sa anak natin ang sinasabi niyang ako ang may kagagawa ng pangyayaring ito. Hindi ko ito magagawa. Tss, dinala ko siya rito para makapag-usap kayo sa harapan ng Old Master Doralte. Para din matigil ng panggugulo kung sino man ang gumagawa ng bagay na ito. Talia, napakawalang hiya mo talaga. Si Doktora Carlota na kung hindi pa siya pinigilan ni Dr. Walter, parang nasabunutan na ako nito. Binilog mo pa talagang isipan ni Vladimir para ibiligtad ang ginawa mong panggugulo sa kanila. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mong pagdukot sa apo ko. Eh di wag. Akala mo naman kung sino mga santo. Kayo mga Montejong hayop. Buhay pa pero sinusunog ng mga kaluluwa sa impyerno. Lalo ka na Rebecca. Baka nga pati impyerno tanggihan ka. Matakot na maagawan ng trono. Talia! Napangisi na lamang ako tumalikod na nga sa kanila. Mas mabuti nga sigurong pag-usapan na nga lang namin ito. Sa ngayon sana makatakas na ako sa klase ng pamilyang nakapaligid sa akin. Pagpasok ko sa sala, matikas na nakaupong Old Master Doralte. At parang kanina pa nga ito naghihintay. Nang umangat ang paningin ito sa akin, masigla itong ngumiti. Wala akong nagawa kung hindi pilit na ngumiti din pabalik. Lumapit ako upang makapagmano sa kanya. Kilala kong ngiti mo, iha. Hindi yan ang ngiti mo noong naipanalo mo ang corona bilang isang Miss Universe. Sinabi nito sa akin matapos akong makapagmano. Magsasalita na sana ko nang maririnig ang lumalakas na iyak ni Rebecca sa pagpasok nito sa sala. At kaagad na napaluhod sa harapan namin ng Old Master Doralte. Old Master Doralte, lubusan na nalulungkot ako na mahiwalay kahit isang segundo lamang ang aking anak sa akin. Kaya nang dukutin ni Talia si Thomas, para na akong mamamatay. Ang sakit. Ang mga binitawang salita ni Ate Rebecca na may kasama pang pag-iyak upang idiin nga ako sa pagdukot ng anak niya. Talia, pinalaki ka namin sa pamilyang Montejo. Itinuring ka naming anak. Hindi ko aakalain na magagawa mo ito kay Rebecca. Bakit napakasama mo? Nagawa mo pang saktan pati ang bata? Bakit mo ito ginagawa sa mag-ina? Tagsisigundo ni Doktora Carlota. Rebecca, tumayo ka dyan. Hindi deserve ni Taliang lumuhod ka ng ganito sa harapan niya. Siya ang may kamalian na nagawa sa pamilya mo. Sino siya para karapat-dapat na luhuran? Akay ni Doktora Carlota sa napakagaling niya anak na magpakita ng magandang palabas. Pero hindi na ako magtataka kung kanino nagmana si Ate Rebecca. Kahit kasi si Doktora Carlota ay napakagaling ding umarte. Daniel, hahayaan mo bang saktan lang ni Talia ang apo natin? Si Dr. Walter na dinig sa kanyang labi na nahirapan siyang sabihin ito. Talia, titig ito sa akin pero kaagad din naman tumalpis sa aking mga mata. Noong nakaraan na mga taon, ang nakalimutang pagmamahalin ni Vladimir at Rebecca ay nagawan mo ng bagay para ikaw ang ikasal kay Vladimir. Nagsinungaling ka na ikaw si Rebecca, isang karumal-dumal na bagay. Pero ngayon, sasaktan mo na naman si Rebecca gamit ang kanyang anak. Anong ginawa ni Rebecca para gawin mo ito sa kanya? Lihim na napangiti si Ate Rebecca na ako lamang ang nakakakita dahil nga sa pagdedepensa sa kanya ng mag-asawang Montejo. Sasagot sana ako sa paratang na ito nang biglang tumawa ang Old Master Doralte. Napakultong natawa na para bang napanood niya ay isang nakakatawang palabas. Tumigil ka, Walter. Tigil! Naglaho ang ngiti ni Ate Rebecca dahil inakala niya na mapapaniwala nila ang Old Master Doralte sa dramang pinapakita nila at hindi nito inaasahan na papanigan ako nito. Sa totoo lang, hindi ko rin ito inaasahan. Akala ko kailangan ko pa rin depensa ng aking sarili, ngunit nagkakamali pala ako.
Matalino nga naman ang Olmas Duralde. Ewan ko ba kay Vladimir kung nasaan ang magaling niyang isipan. Nilipad na siguro dahil sa kayabangan niya. Mr. Duralde, tinutulungan mo pa rin ang popok na babaeng yan? Si Doktora Carlota. Maging ang isang tagalabas ay hindi matitiis ang ginawa niya. Dinig kong galit ni Doktora Carlota sa kanyang boses. Sa nagulat din siya sa inasal ng Olmas Duralde. Kung hindi rati malapit si Doktora Carlota sa ama ni Vladimir. Ngayon, ano ang nangyari? Kung hindi sa buwisit na babaeng yan, nagawa pa talaga naming ampunin? Eh di sana naging daughter-in-law mo ay si Rebecca. Si Rebecca naman talagang unang minahal ni Vladimir. Binigyan pa tayo ni Rebecca ng apo Daniel. Ang hindi ko maintindihan, bakit kailangan pa ni Rebecca ang pagdusahan ng ganitong klaseng kalungkutan? Magulang ka rin, Daniel. Bakit si Talia ang pinagtatanggol mo kaysa sa nagbigay ng apo na minimithi mo noon? Dahil sa sinabi ni Doktora Carlota, lalong nilakasan ni Ate Rebecca ang pag-iyak niya. Ginalingan ng pag-arte. Pinunasan ng dahan-dahan ang kanyang mga luha sa pisngi. Old Master Duralde, hindi ako maasa na maging daughter-in-law ninyo. Nauunawaan ko si Taliang sa tingin niyong nababagi sa posisyon na yan. Iniluwal ko si Thomas para kay Vladimir. Ayaw ko po makipag-agawan kay Talia. Gusto ko lamang nasabihin kay Talia na tigilan niya ng pananakit sa inyong apo. Kung audience lang ako sa pinapakita nilang palabas, tsak nagpapalakpak na ako sa binitawang mga salita ni Ate Rebecca. Sinabayan pa ito ng pagluha at awa ng mag-asawang Montejo. Rebecca, hindi mo deserve na maramdaman ito. Si Doktora Carlota. Nais kong matawa. Kaya lang ako ang pinakakaisahan ng mga taong nasa harapan namin ng Old Mas Duralde. Kahit si Vladimir ang titig niya, hindi pinapakawala ng mukha ko. Nang magkasalubungan ng titig naming dalawa, mabilis kong iniwasan yon. Apo? Vladimir, kailan mo pa nabuntis ang asawa mo? Sarcastic kong pakinggan ng mga salita ng Old Mas Duralde. Sabay titig hindi sa kanyang anak ko hindi kay Rebecca. Kikilalanin ko lamang na apoy kung sino mang iluluwal ng legal na asawa ni Vladimir. Si Talia yun, hindi ba? Siya ang manugang at legal na kasapi ng pamilya ko. Sa sinabi ng Old Mas Duralde, nanigas si Ate Rebecca at mag-asawang Montejo sa harapan nito. Malamig ang paligid at hindi ito maganda sa kanila. Walang nag-aakala na kahit ako, sasabihin ito ng diretsyo ng Old Mas Duralde sa harapan ng kabit ni Vladimir. Natigilan si Ate Rebecca sa nakakaawa niyang pag-arte. Biglang nailang na tumingin sa harapan ng Old Mas Duralde. Kung ako nasa kalagayan niya, hindi ko nga alam ang magiging susunod kong linya sa sitwasyon na ito. Ate Rebecca, itigil mo na ang palabas mong ito. Rebecca's POV. Inakala kong mauwi ang pinapakita kong awa sa Old Mas Duralde. Nakakampihan niya ako tuluyan ng sisipain si Talia sa pamilyang ito. Ngunit nagkakamali pala ako. Anong nakita ng hukluban na ito kay Talia? Bakit niya sinasabi mga salitang ito na parang nais niya akong mapahiya? Sa totoo lang, parang ilang beses akong sinampal sa sinabi nito. Si Talia ang kinikilala niyang manugang sa pamilyang ito na hindi talaga ako makakapayag. Hindi ko hahayaan na magwagi si Talia sa usaping ito. Ito ng pagkakataon ko para sirain siya at tanggapin ng Old Master Duralde na akong karapat-dapat para kay Vladimir. Kung makatitig sa akin ng Old Master Duralde, parang ako itong makasalanang babae sa mundong nakilala niya. Ngunit hindi ako susuko na makita niyang ako ang mas marangal, mabait at nakakaawa sa sitwasyong ito. Malumanay ang mukha ng Old Master Duralde at ang asal na ipinapakita niya sa amin ay marangal. Kalmado at alam ang kanyang sinasabi. Oo, mahihirapan ako na makuha ang kanyang loob. Pero malakas ang determinasyon ko na sirain si Talia sa kanya. Kaya lang sa binitawang salita ng Old Mas Duralde, hindi ko mahanap ang sarili kong dila. Hindi ko alam kung anong itutugon ko, kung anong idedepensa ko laban kay Talia. Ikaw, titig niya sa akin. Ang titig na binibigay niya sa akin parang isang katana na kapag kumilos ako, tsak isang hagupit na hindi ko makakalimutan. Isa kang babaeng nakialam sa kasal ng iba. Alam mong huli ka na, dahil kasal ng anak ko kay Talia. Ano sa tingin mong intensyon sa kanilang dalawa? Ang sirain ng kanilang buhay mag-asawa? Nagluwal ka pa ng isang anak sa labas ng buong tapang. Alam mo bang tawag dyan? Kawalang hiyaan. Isang walang hiyang kabit. Tss, lahat naman ng kabit mga walang hiya. Lalo na kung alam nilang may legal na asawa ang kinakalandi nila. Hindi ba, Carlota? Ngumisi ang Old Master Duralde sa aking ina. Daniel, pero anak mo anak-anakan pala. Hindi lang isang walang hiya sa ginawa niya. Sa halip na mahiya, pinagmamalaki pa niya. Sinasabi ko ito sa inyo, walang magiging daughter-in-law pamilyang ito na walang respeto at pagmamahal sa sarili.
Kung isa ka ngayong kabit, hinayaan mo lang mangyari. Natural na wala kang respeto sa sarili. Hindi talaga ako makapagsalita. Masakit na mga salitang sinasabi na matandang ito. Pinapakita niyang papanig talaga siya kay Talia kahit makitaan pa nga ito ng pagkakamali. Sobrang nakakainis. Kumirot ang sulok ng aking labis sa pagkadismaya at kamuntikan pang mabasag ang peke at mahinhin kong maskara kung hindi ko lang pinigilan ang aking sarili. Ganito palang tingin ng Old Master Doralte sa akin. Kaya pala ayaw na ayaw nito sa akin. Nakakainis ka, Talia. Nakakainis. Hindi ibig sabihin na ganitong sinasabi ng Old Master Doralte ay susuko na ako. Diyan ka nagkakamali. Babagsak ka sa kakatindigan mo ngayon. Talia's POV. Nagpipigil si Ate Rebecca. Akala kong ilalabas na niyang kanyang tunay na kulay, pero magaling pala niyang kontrolin ang sarili. Sinasabi ng best actress ay yung may kontrol sa kanilang ipinapakitang arte sa harapan ni Numan. Hindi basta-basta binibitawan ang papel na ginagampanan nilang karakter. Sige lang, Ate Rebecca, ikaw lang din na mahihirapan. Mr. Daniel, wag mong sabihin yan kay Rebecca. Natatakot na binitawang salita ni Dr. Carlota, ngunit nangas pa rin ito. Napangisi ang Old Master at napailing. Sabihin mo sa akin, Carlota, kung bakit hindi ko dapat yan sabihin sa walang yang kabit na yan. Sobra na itong sinasabi mo, Old Master, kay Rebecca. Siya itong biktima ngayon. Pagpapaliwanag nito. Si Taliyang naunang nangialam sa kanilang dalawa ni Vladimir. Si Taliyang kabit. Si Taliyang walang hiyang kabit. Kung hindi na magitan si Talia sa kanilang dalawa at alam naman pala ni Talia na merong nakaraan si Vladimir at Rebecca, hindi lang niya sinabi. At dapat silang dalawang kinasal noon. At saka, ipinadukot ni Talia si Thomas para saktan ng ganito si Rebecca. Nandito kami para makita at malaman kung ano ang ipaparusa mo sa kanya. Pero bakit si Rebecca pang nagiging masama ngayon sa inyo? Hindi mo ito, Daniel, pwedeng baliwalain lang. Hindi ko pinadukot si Thomas. Kailangan ko na magsalita. Wala din akong alam tungkol sa nakalimutang pagmamahalan ni Rebecca at Vladimir noon. Bakit yung sinasabi yan sa akin? Hindi ba kayo nagdesisyon na akong ipagkasundo kay Vladimir? Sumunod lang naman ako sa utos nyo. Kahit na alam kong delikado noon ang lahat ng babaeng pinagkakasundo kay Vladimir. Alam niyong tungkol dyan, kaya akong pinagkasundo nyo. Sinasabi ko lang at baka nakalimutan yung tungkol dyan. Para maging klarado, dapat hindi si Rebecca naglalarong biktima ngayon. Akong biktima sa sitwasyong ito. Pilit niyo kung hinahanapan ng butas kaya gumawa na lang kayo. Talia! Wala ka talagang utang na loob. Napakawalang hiya mo talaga. Kami na nagpalaki sa'yo pero kung sumagot ka parang wala ka talagang utang na loob. Bulyaw ni Dr. Carlota. Pinigilan naman ito ni Dr. Walter at inalo ni Rebecca. Talia, simula na ikasal ka kay Vladimir, ipinakita mo na talagang ugali mong ito. Si Dr. Walter. Hindi ko inaasahan na talagang ganito ka. Walang utang na loob. Umamin ka ng kasabot mong si Romulo tungkol sa pagpapadukot mo kay Thomas. Ang lakas ng loob mo na sabihin, hindi mo yung ginawa, hindi ba? Matagal ka na may pagtingin kay Vladimir noon. Bilang isang nangungunang binatilong negosyante sa bansa natin. Halatang pinagplanuhan mo noon si Vladimir at magpanggap bilang si Rebecca ang inosente. At tinakalangan ni Vladimir na ikaw yun. Ako na mismo magsasabi sa'yo nito. Napakawalang hiya mo talaga, Talia. Sana ikaw ang pinakamasama at pinakamababang babae na kilala ko. Kami pa naman ang nagpalaki sa'yo. Pilit na paliwanag ni Dr. Walter sa wala namang katotohanang sinasabi niya. Nakikita kong ang nahihirapan siya. Magulo ang mga salitang inilabas sa kanyang bibig. Ang hirap ba, Dr. Walter, makalabas ng mga salitang yan sa bibig mo? Ngumiti ako. Maraming salamat sa pagpapalaki niyo sa akin. Malaking ipapasalamat ko, ngunit hindi ako magpapasalamat sa inyo kung lumaki akong katulad ni Ate Rebecca. Sinuhulan niya si Romulo upang dukutin ang sarili niyang anak. At sabihin sa otoridad na ako ang may pakana ng pagdukot? Ni minsan hindi ko yun magagawa. Ang kilala kong maaaring gumawa niyan at madumi ko makipaglaro ay si Rebecca. Hindi ba, ate? Ni ko ni Romulo hindi ko kilala. Ni sa hinagap hindi ko pa nakikita ang demonyong mukha niya. Ang titig ko'y wala na kay Dr. Walter kung hindi dumako na kay Vladimir. Aaminin ko na, nang makilala ko si Vladimir bilang isang estranghero at hindi ko alam na siyang pinagkasundo sa akin, noon pa lang nahulog ng loob ko sa kanya. Pero hindi ako gagawa ng ganung bagay na sinasabi niyo para makuha ko lang ang isang lalaki dahil lang sa gusto ko ito. Naibaba ni Vladimir ang kanyang titig dahil sa mapait kong ngiti sa kanya. Subalit naunawaan ko ng malinaw ang lahat. Sa umpisa pa lang dapat lang na pinandigan kong pagtanggi ko sa kasundoang ipapakasal ako kay Vladimir.
para bayaran lang ang utang ng pamilyang Monteo sa iba pang mga sindikato. Dapat ngayon alipin pa rin kayo nila, hindi ba, Dr. Walter? Salamat sa akin kasi ginawa niyo akong pambayad utang. Lahat ng kamalasang nangyayari sa atin isa lang ang may pakana, hindi ba Rebecca? Napakalalim nga ng aking mga salita. Ito ang pagkakataon ko na linisin ang tunay na pagkatao ko. Wala akong kinalaman sa ginagawa nilang kaguluhan. Nakita ko sumimangot na bahagya si Vladimir dahil hindi niya gustong marinig ulit na tinanggap kong kasal para lang sa pamilya ko. Alam niyang tungkol doon, lalo na ng stranghero pa lamang kami sa isa't isa. Tangging-tanggi ako sa kanya tungkol sa arranged marriage na mangyayari sa buhay ko. Masaya naman akong lumingon sa Old Master Doralte. Ngiting totoong binigay ko sa kanya. Dad, hindi ko po inaasahan na malaki pong tiwala niyo sa akin at suporta. Ngunit sa tingin ko po, handa ko nang sabihin na parang hindi po ata nakatadahan na maging daughter-in-law ng pamilyang Doralte. Ilang beses ko na po ito napag-isipan. Ayaw ko na po maging magulo pang buhay ko. Nais ko na pong lumagay sa tahimik. Nais ko na pong hiwalayan ng tuluyan si Vladimir. Dahil sa sinabi ko, kung sino man ang naririto sa sala ang mga mukha nila, labis na nagulat. At instant naman na nabig si Ate Rebecca nang marinig yun. Dahil sa wakas hindi ba, kapag naghiwalay kami ni Vladimir, magiging legal na siyang asawa. Natutuwa siya ng labis na marinig yun. Oo, susuko na ako dahil kailangan. Para din ito sa sarili ko. Hindi ko na-deserve ang pinapakitang ugali ni Vladimir sa akin at lalo nang mapait na ginagawang problema ni Ate Rebecca sa akin. Ang tamang solusyon nga sa aking problema ay ang hiwalayan na ang tuluyan si Vladimir. Pero hindi ko maipaliwanag ang lungkot na sumulyap sa mukha ni Vladimir. Para bang hindi niya talaga gustong marinig ito? Ang mga mata niya ay maiging nakatitig sa akin. Malalim at nakakatakot. May galit sa sinabi ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko na makita ito. Ito ang una kong pagkakataon na makita ang mga matang yun. Parang tutol siya sa sinabi ko. Kaya kaagad kong iniwasan ang titig na binibigay niya sa akin. Ayan na Daniel, iminungkahi na nagtali ang pakikipaghiwalay kay Vladimir. Kailangang ayusin na nilang divorce agreement. Hindi nasasakit ang ulo natin sa kanila. Sumasang-ayon na nga kami Talia sa nais mong mangyari. Mayabang na sinabi ni Dr. Carlota. Nakatingin din si Rebecca sa Old Master Doralte at nananabik at hindi na makapaghintay. Tss, pakinggan mo yung sinasabi. Biglang tumalo ng puso ko sa gulat nang bumulyaw nga ang Old Master Doralte. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng silid hanggang sa muling napabuntong hininga ang Old Master Doralte. Iminulat ang kanyang mga mata at umangat ang paningin sa akin. Ngumiti ito na para bang pinili niya na mas magbingi-bingihan sa sinabi ko. Inabot ng Old Master Doralte ang kamay sa akin. Lumapit ka sa akin, Iha. Hindi ako makapagsalita. Hinamon ko na itong pumayag sa binitawan kong salita pero bakit? Napabuntong hininga na lamang ako. Nagdalawang isip man ako sandali pero sumunod din sa nais nito. At lumapit nga. Hinawakan ng kamay nito. Nakita ko naman na kaagad ng lumo ang mukha ng mag-asawang Monteo at ni Ate Rebecca. Tinanggap kita bilang manugang at talagang tuwa ako sa pagdating mo sa pamilyang ito. Natatandaan mo pa bang sinabi ko? Lalo na ikaw Vladimir na walang makakasira sa kasal niyong dalawa. Kung sino man ang sumira ay magiging kalaban ako. Naalala ko nga. Kaya nga ganito atang suporta at tiwalang binibigay sa akin ng Old Master Doralte na mapapanindigan kong maging asawa ni Vladimir habang buhay. May dalawang tanong ako para sa iyo, Iha. Mahinahon niyang sinabi sa akin. Gusto mo ba talagang hiwalayan si Vladimir at tumigil na bilang manugang ng pamilyang Doralte? Dalawang tanong na parang hindi pa klarado sa sinabi ko kanina ang bagay na ito. Pero sa tanong na ito, bakit hindi ko magawang sumagot kaagad? Nagkaroon ng katahimikan ulit sa paligid ko. Kung hawak ko lang ang oras, nais ko itong patigilin. Dahil pinalampas ko ng ilang minuto bago makasagot. Nagawa ko pang tumingin kay Vladimir. Sa kanya ko ba dapat isisi ang nais kong pakikipaghiwalay sa kanya? Tama ba itong sasabihin ko? Muli ako napabuntong hininga. Dad, parang hindi po ako karapat-dapat sa isang magiting yung nag-iisang anak na si Vladimir. At dahil sa sinabi ko, nakaramdam ako ng biglang paglamig ng paligid. Bumalot ito sa aking katawan at naramdaman ko na nagmumula yun kay Vladimir. Totoo ba ito? Tumatanggi siya? Tumango ang Old Master Doralte nang marinig yun, saka tumitig sa kanyang anak at pabirong nagtanong ulit sa akin. Sabihin mo sa akin, Iha, nakipagtalik ba sa iyong magiting kong anak matapos persahan na ikasal kayong dalawa? Tanong na hindi ko inasahan, lalo na mga taong nasa loob ng silid. Alam nilang sagot, lalo na si Vladimir. Ilang beses niyang ginawa sa akin. Ang napakalma kong puso sa isang iglap, muling bumilis ang pagtibok.
Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ng Old Master Duralte sa kanyang tanong. Nakatitig ito sa akin ng gusto hanggang sa kinayuko ko. Ewan ko kung naitago kong aking mukhang namumula sa ninang tanong. May hinahon ng ngumiti ang Old Master Duralte at kinuwang kanyang tsaat bago nagsalita. Napahigop muna ito. Napatitig sa mukha ng mag-asawang Montejo at Rebecca. Tila ba sila na ang naiilang sa narinig nila? Ang mukha mo, Iha. Alam ko hindi sa pilitang nakipagtalik sa'yo si Vladimir. Kaya naman, sa mga naririto sa silid na ito, muli ko kayong pinagbabantaan. Walang may karapatang sumira sa kasal ng dalawang ito hanggang humihinga pa ako sa mundong ito. Sa ipinahayag ng Old Master Duralte, ang mukha ni Ate Rebecca ay kasindilim ng uling at napakalagim. Sigurado ako na naubos na ni Ate Rebecca lahat ng mura na mainumumura niya sa Old Master Duralte. Miss Buenavista, ang pangalan na binanggit ng Old Master Duralte bilang pag-address niya sa pangalan ni Ate Rebecca. Since nga anak siya ng mag-asawang Buenavista, hindi ba? Pilit ng ngiti naman ang tinugon ni Ate Rebecca. Napipilitan ng ngiti kahit gusto na atang sumigaw at magwala sa inis. Ang tanong, tatanggapin ba ni Ate Rebecca ang sinabi ng Old Master Duralte? Ang lahat ng sinabi ngayon ng ama ni Vladimir ay halos patama nga kay Ate Rebecca. Hindi alam kung paano ipagtanggol ang kanyang sarili. Napatango si Ate Rebecca at binanggit ng mga salitang mabigat para sa kanya. Opo, Old Master Duralte. Heto pa, Miss Buenavista. Hindi ako naniniwala na pinadukot ng aking daughter-in-law ang iyong anak. Kung pipilitin mo na siyang gumawa nito, makakaharap mong mga abogado ko. Sa kanila ka makikipag-usap. Paninindigan nila na walang kinalaman dito si Talia. Ano sa tingin mo, Miss Buenavista? Ang mata ni Rebecca bakas ang pagkamuhi sa sinabi ng Old Master Duralte. Naninigas ang ngiti nito sa isang iglap. Kahit ako talagang hindi ako makapaniwala na ganito ako dedepensahan ng ama ni Vladimir. Sobra ito para kay Ate Rebecca. Ngunit mas sumusobra siya sa ginagawa niyang palabas. Matalinong Old Master Duralte para malinlang niya sa kanyang pinapalabas. Alam ko ding masakit kay Ate Rebecca na patuloy akong tinatawag na daughter-in-law at legal na asawa ni Vladimir na ama nito. Mukha niya talagang sasabog na sa selos at galit sa akin. Konti na lang ata, tsak lalabas ng kanyang kulay. Kahit sa tenga ng mag-asawang Montejo, hindi ito magandang pakinggan. Mr. Duralte, nalilito ho ba kayo? Napakaraming ginawang kasalanan niya si Talia. Paano mo? Natigilan si Doktora Carlota nang itaas ng Old Master Duralte ang kanyang kamay. Kailangan na ata nating magpahinga. Malalim ng gabi. Ano sa tingin mo, Carlota? Nakikita mo bang ako lang ang tumatanda sa silid na ito? Ngumisi ang Old Master Duralte. Matanda na ako pero hindi ko kailanman maguguluhan. Sananyasan ng Old Master Duralte ang sekretarya niya at lumapit. Ibigay niyo sa kanilang anak ni Miss Buenavista at kapag sinubukan niyang gawa na masama ito ulit at pagbintangan ng daughter-in-law ko ang may kagagawan, hindi ko na makikita ang pagmumukha nila sa pamamahay na ito. Walang sino man ang may lakas ng loob na sumulungat sa sinabi ng Old Master Duralte. Kahit na si Ate Rebecca ay nanggigigil pero hindi na nga siya nagsalita pa. Malalim ng gabi, Vladimir. Iuwi mo na ngayon ang iyong asawa. Nagkatitigan kami ni Vladimir. Ngumisi ito sa akin. Pero masunurin na naglakad palapit sa akin. Inilahad ang kanyang kamay. Umuwi na tayo. Kailangan na ding magpahinga ng aking ama. Hindi ko alam kung kukunin ko ang kamay niya pero para nga sa ikakahinahon ng Old Master Duralte, kailangan kong gampanan ang magiging papel ko na sumang-ayon sa nais ni Vladimir. Kaya lang hindi ko kinuha ang kanyang kamay at hinarap ko ang Old Master Duralte. Good night po, Dad. Mauna na po kami. Saka naglakad na ako ng kaagad naman akong sinundan ni Vladimir. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa loob ng Duralte Manor matapos nga lumabas kami ni Vladimir. Rebecca's POV. Nang makalabas na si Talia at pilit kong sinasalubong ang titig ni Vladimir, iniiwasan niya ako. Huwag naman sana na pati siya kumbensado na ni Talia. Gusto kong tumawa na mapakala pero kailangan ko manindigan na nasasaktan ako bilang ina ni Thomas at umiibig kay Vladimir. Kaya naman na makalabas si Talia at Vladimir, bigla akong lumuhod ulit sa harapan ng Old Master Duralte. Sa huling pagkakataon, kailangan kong mapaamo ito. Kailangan kong maipakita sa kanya kung gaano nadudurog ang puso ko. Nagpapasalamat po ako, Old Master Duralte, na maayos lang si Thomas. Sapat na yun para kalimutan at patawarin kong ginawa ni Talia. Ngunit sa panig ng bata, paano niya harapin ang kanyang trauma? Sanhin ang kanyang pagkakadukot kung hindi mapaparusahan ang may gawa nito. Yun ay kung nais mong parusahan ang iyong sarili, Miss Buenavista. Nagulat ako sa kaagad na itinugon ng Old Master Duralte.
Talagang naniniwala siya sinabi ni Talia at ako itong tinuturo niya. Nagkakamali ba ako? Kunin mong iyong anak at patunayan mo sa akin sa pamamagitan ng maayos mong pagpapalaki sa kanya ang pagiging inosente mo sa nangyari. Magsialis na kayo. Old Master Duralde! Ngunit kumilos ng kanyang tauhan para ilabas nga kami sa silid. Labis akong naiinis kay Talia. Naiinis ako sa kanya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Paano na kung malaman ng Old Master Duralde na si Thomas ay anak ni Talia at Vladimir? Paano na kapag ang lahat ng swerte ni Talia na inangkin ko'y mabubunyag? Ano ang mangyayari? Punyeta naman eh. Bakit ko yan iniisip? Ang lahat ng sakin ngayon ay lahat pinagpaguran ko. Kaya hindi dapat mabawi ni Talia kung ano man ang nasa akin na ngayon. Naghihintay kami sa sakyan at medyo kanina pa namin hinihintay ang pagbaba ni Thomas hanggang sa dumating ng tumatakbang mayordoma. Miss Buenavista, ayaw na sumama niyang Master Thomas sa inyo. Nais daw niya manatili dito. Kailangan kong magpigil. Bakit daw? Wala namang sinabi ang yang Master Duralde. Pupuntahan ko. Ngunit Miss Buenavista, ako ang mami niya kaya tumabi kayo. Pero hinarangan ako nito na muling pumasok sa loob. Kailangan yung igalang ang nais ng yang Master Duralde. Nagpapatawa ba kayo? Ako ang mami niya. Sinabi kanina ng Old Master Duralde sa akin na ibabalik nila sa akin si Thomas. Kaya tumabi kayo. Kung yun po ang nais ng bata. Talaga naman, naghihintay pa ba kayong masibak sa mga trabaho nyo? Magsusumbong ako kay Vladimir. Kaya kinuha kong phone ko at dali-dali ko itong tinawagan. Ayaw nilang ibigay sa akin ng baby ko. Pagmamakaawa ko sa kanya, habang sinabi naman ng Old Master Duralde kanina, dapat nasa akin siya. Yun kung ayaw ng batang sumama sa'yo, wala tayong magagawa, Rebecca. Hindi ko inaasahan na sasagutin sa akin ni Vladimir. Napangiti ako ng pilit. Uuwi ka ba talaga kasama ni Talia sa bahay niyo? Malinaw mong narinig ang sinabi ng Old Master Duralde. Vladimir! Hayaan mo munang manatili dyan si Thomas. Mas makakabuting nandyan siya. Nilalayo niyo ba sa akin ang anak ko? Ibang usapan ito, Vladimir. Malaki na si Thomas para tumabi pa sa'yo, di ba Rebecca? At binabaan ako nito ng tawag. Medyo hindi ko gusto talagang nangyayari. Ano to? Hindi itong gusto kong maging resulta. Ang inaasahan ko, ang masira ng tuluyan si Talia sa mga mata nila. Pero ano to? Talia! Dahil hindi umaayon ng mga planong siraan ni Rebecca si Talia sa Old Master Duralde, ito na kayang simula ng pagbagsak niya? Dahil sa tiwalang binibigay ng Old Master Duralde kay Talia, maging dahilan kaya ito para ipaglaban ni Talia ang karapatan niya bilang Madam Duralde? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.